para sa mga proyektong pang-infrastruktura. Pinalawak ang lairan ng poblasyon upang mga negosyo at hanap buhay ay mailagay sa mas malaking bahagi ng poblasyon. Concreting of Municipal Road Dalas. Concreting Road connecting Susana Subdivision to Labo Public Market Site. Concreting of Municipal Road Calabasa Street, Barangay Calamanding. Construction of Access Road, Purok 3, Dalas connecting Tinore Street. Continuation of construction of Municipal Road, Central Terminal to Luzaraga Street. Road graveling, Purok 3 Dalas connecting Public Market. Concreting of Tinore Street Extension. Concreting of Municipal Road Bonifacio Street Extension, Piña. Concreting Municipal Road Malbari Street, Tinore Street Extension, Barangay Piña. Naglagay at nagsaayos ng mga drainage system upang siguruhin hindi mawalang saysay ang mga puhunang inilagay at ilalagay ng mga negosyante nagninegosyo at magninegosyo sa ating bayan. Construction of drainage system, Barangay Gumamela and San Francisco. Construction of drainage system, Barangay Masalong. Continuation of drainage system, Divisoria Street, Barangay Piña. Construction of drainage canal, Barangay Iberica. Construction of drainage system and rehab of open canal, Barangay San Francisco. Construction of box culvert, Sitio Nabuungan, Dagit. Nagpagawa ng mga farm-to-market roads, barangay roads, access road, pathway sa halos lahat ng barangay sa bayan ng Labo. Construction of FMR, Ginit. Construction of FMR, Purok 6, Bayabas. Construction of FMR, Balibago Riverside. Construction of FMR, Bulhao. Construction of FMR, Purok 2, Marasugi. Construction of FMR, Purok 4, Dagit. Construction of FMR, Purok 4, Malasugi. Construction of FMR, Purok 7, Talabatib. Construction of FMR, Pag-asa. Construction of FMR, Mabiludos. Construction of FMR, Kabatuhan. Construction of FMR, Bagong Silang 3. Construction of FMR, Bayabas. Construction of FMR, Santa Cruz. Construction of FMR, Bulhao. Concreting of Access Road, Bayan-Bayan. Concreting of Access Road, Purok 3, Resettlement Site, Masalong. Concreting of Barangay Road, Purok 1 na Pag-asa. Concreting of Local Access Road, Purok 2, Dagit. Concreting of Pavement, Talabatib National High School. Concreting of Road, Purok 5, San Antonio. Concreting of Local Access Road, Purok 2 and 3, Isigan. Opening with concreting FMR, Malatap. Construction of FMR, Calabasa. Construction of Access Road, Purok 5, Pag-asa. Construction of Pathway, Purok 3 and 4, Matanlang. Concreting of Pathway, Matanlang. Concreting of Pavement, Fundado Elementary School. Concreting of Road, Bloomington, Marasugi. Concreting of Road, Gumamela. Concreting of Road, Lugi. Construction of Access Road, Bautista. Construction of Pathway, Igzeban. Reblocking of Barangay Road, Mahawan-Hawan, Purok 1. Road opening, Bautista. Concreting of Barangay Road, Balangkaw Basod. Concreting of Road, Giscan. Construction of Pathway, Alicita de Lara, Pimentel High School. Construction of Access Road to Tourist Destination, Fundado. Construction of Stairway, Tourist Destination, Fundado. Nagpagawa ng school buildings sa tulong ng Chinese Chamber of Commerce, Claudio Villahen Elementary School, Don Miguel Ocban Elementary School, Fundado Elementary School, at sa Baay Elementary School. Nagpagawa ng Barangay Hall, Barangay Health Stations, Evacuation Center, Daycare Centers, Barangay States, Senior Citizens Hall at Pavement. Completion of Health Center, Dumagmang. Construction of Daycare Center, Cobb Evacuation Center, Baay. Construction of Evacuation Center, Igzeban. Construction of Evacuation Center, Purok 3, Balangkaw Basud. Improvement of Daycare Center, Santa Cruz. Improvement of the stage, Gumamela. Improvement of the stage, San Antonio. Improvement of the stage, Mahawan-Hawan Elementary School. Construction of Barangay Hall Phase 1, Maot. Construction of MPP second floor, Pangpang. Rehab, improvement of health station, Igzeban. Rehab, repair of covered court, Tulay na Lupa. Rehab, repair of covered court, Marcos Pimentel Elementary School, Masalong. Rehab, improvement of evacuation center, Malatap. Construction of second floor of MPP Evacuation Center, Malaya. Construction of Phase 2 Barangay Hall, Maot. Construction of covered court, Lavo Elementary School. Construction of evacuation center, Phase 2, Dinakutan. Construction of fence and gate of covered court, Submakit. Fencing of covered court, Pampang. Construction of senior citizen and PWD Hall, Phase 1, Tigbina. Construction of senior citizens hall, Bagong Silang 2. Construction, improvement of covered court, Baay. Construction of covered court, Kabungahan Elementary School. Fencing of Labo Evacuation Center, Masalong. Improvement of covered court, Mabilo 1. Improvement of covered court, Felix Asas Elementary School, Bagong Silang 1. Improvement of pavement of covered court, Binit. Improvement of shower daycare center, Mabilo 1. Improvement of women's crisis center,
Mamela, installation of canopy covered court, Pangpang, improvement of health station phase 1, Anamiam, rehab of daycare center, Anamiam, completion of covered court, Bayan-Bayan, completion of evacuation center, Kabusay, construction of solar dryer, Talubatib, construction of pavement, parking space, Fundado, naglagay ng mga street light sa iba't ibang barangay, installation of solar street lights, Bayabas, installation of solar street lights, Dumagmang, installation of solar street lights, Anahaw, installation of solar street lights, Napaw, installation of solar street lights, Bagakay, installation of solar street lights, Makugon, installation of solar street lights, Santa Cruz, installation of solar street lights, Anahaw, installation of solar street lights, Bunhaw, installation of solar street lights, Bakyat, nagpagawa ng mga water system project sa mga barangay, construction of level 2 potable water system, Bingan, construction of hand washing facility, Labo Elementary School, installation of water supply system, Severino Francisco Elementary School, rehab and improvement of level 2 water system, Malaya, construction of reservoir and installation of pipes, Bayan-Bayan, concreting of FMR, Bagong Sidang 1, construction of level 2 potable water supply system, Binit, upgrading of water system, Condado, opening with concreting of road, Mahawan-Hawan, construction of level 2 potable water system, Malangkabasod, opening with concreting of road, Malangkabasod, rehabilitation, improvement of health station, Malangkabasod, concreting of FMR, Matandang, installation of solar street lights, Matandang, installation of solar street lights, Talubatib, at opening with concreting of road, Talubatib. Sa larangan ng edukasyon, Letter A, Teachers Aid. Sa bawat taon ay naglalaan ang ating bayan ng halagang 1.5 million para sa mga teachers aid sa iba't ibang paaralan sa ating bayan. Ibig po ng inyong lingkod, kaya't sinika pong na mabigyan ng dekalidad na edukasyon ang ating mga mag-aral. Sa pamamagitan ng ating mga teachers aid, ay mabawasan ang mga gawain ng ating mga guro at makafocus sila sa pagtuturo sa mga mag-aaral. Sa kasalukuyan, ay mayroon po tayong 19 na mga teachers aid. Number 2, Alternative Learning Program. Ang ating bayan ay may natalang 9,270 young and adults na kinakailangang tulungan upang maibalik sa mga paaralan. Ngayong buwan ng Enero ay sasalang sa ALS Accreditation and Equivalency Test ang naunang 477 na sinikap ng ating mga barangay literacy workers, community, ALS implementers at ALS registered teachers sa ating bayan na mabigyan ng ALS services na kung saan ay 13 dito ay PDL, buhat sa Labo District Jail. Bagamat hindi natin iniingganyo ang mga kabataan na pumasok sa ALS sapagkat napakalaking bagay pa rin ang formal schooling, ay mayroon pa rin mga kabataan na talagang dapat tanggapin sa ALS. Dahil dito at sa pamamagitan ng isang ordinansa ng Sangguniang Bayan ay nagtalaga ang mga punong barangay ng Barangay Literacy Workers na siyang gagabay sa ating mga OSY sa pagpasok nila sa ALS. Mayroon na po tayong 49 Barangay Literacy Workers sa kasalukuyan. Dumaan po sa mga pagsasanay ang mga ito, kaya't handa na silang gampanan ang kanilang mga tungkulin. Ninanais po nating pataasin ang literacy rate ng ating bayan bilang bahagi ng ating programa sa edukasyon. Kaya't hinihiling ko po sa ating mga BLW na sikaping maalalayan ang napakaraming mga mamamayan sa ating bayan nakapos sa kasanayang bumasa at sumulat. Number 3, School Buildings. Nakapagtayo po ako ng school building sa Labo National High School, Baay Elementary School, Don Miguel Lucban Elementary School at Claudio Villahen Elementary School sa tulong ng Filipino-Chinese Chamber of Commerce. At sa susunod na mga taon ay madadagdagan pa ito sapagkat may commitment pa po sa akin ang Pangulo ng nasabing samahan na magdadagdag pa sila ng mga school buildings sa ating mga paaralan. Number 4, School Equipment. Ang pamahalang bayan ay bumili ng mga television, printer, projector, laptop at mga sports equipments at ibinigay ito sa mga paaralan sa ating bayan. Bahagi po ito ng mga kailangang equipment sa pagtuturo sa ating mga mag-aaral. Number 5, armchairs. Sa tulong ng DENR ay naipagawa ang mahigit 300 piraso ng mga upuan at naipamahagi ito sa mga paaralan. At sa kasalukuyan, pinakikinabangan ito ng mga mag-aaral sa Anamiam High School, Labo Elementary School at Baay High School. Ika-6, Scholarship Program at Educational Assistance. Sa kabuuan, sa nakalipas na 2 taon ay umabot sa 1,873 na mga mag-aaral ang ating nairaos ang pag-aaral. At ito po ay katumbas ng halagang 10,910,000 pesos. Sa larangan naman po ng agrikultura, una, ay ang pagpaparami ng punla ng niyog sa pamamagitan ng inyong lingkod.
ay binigyan ng Philippine Coconut Authority ng 10 milyong piso ang bayan ng Labo para sa programang Malawakang Pagtatanim ng Niyog. Sa unang bahagi ng programa, 8 milyong piso lamang ang ating nagamit para sa pagbili ng 200,000 seed nuts. 120,000 dito ay tall variety at 80,000 naman ang dwarf variety. Ang natitirang 2 milyon ay para sa ikalawang bahagi ng programa. Noong December 30, ay nagsimula na po kaming mamigay ng seedlings sa mga coconut farmers na rehistrado sa NCFRS. Libre pong makukuha ang nasabing mga pudla ng magagandang variety ng niyog at malaking tulong ito sa kabuhayan ng ating mga magsasaka. Katuparan po ito ng ating mga pangunahing programa sa aking administrasyon. Kaya nagpapasalamat po ako sa Philippine Coconut Authority. Nagaganap po ako sa tagumpay ng proyektong ito. Pangalawa, pagpaparami ng gatasang kalabaw. Nakatanda po ang ating bayan ng 48 babaeng kalabaw at 2 lalaking kalabaw para sa programang Dairy Production. At ito ang tinaguriang kauna-unahang produksyon ng sariwang gatas sa ating lalawigan. Ikatlo, tuloy-tuloy na pamamahagi ng ating mga agricultural inputs. Kasama sa mga palagiang programa ng ating pamahalang bayan ay ang pamamahagi ng mga binhi, pataba at mga pamatay ng kulisan. Sa fishery program naman ay nakapamahagi tayo ng 240,000 tilapia fingerlings sa mga may fish pond. Ika-4 ay ang sektor naman po ng kalusugan. Nagagalak po akong ibalita sa inyo ng ating bayan ay SGLG Pastor sa larangan ng health compliance and responsiveness governance. Isa ito sa mga evaluation areas na mahirap mapasahan. Subalit ang ating bayan sa taong 2022, 2023 at 2024 ay consistent passer sa larangan ito o walang naitalang buntis na namatay dahil sa panganak. Sapagkat lubos silang naalagaan ng ating mga midwives na nasa 52 barangay health station. May mga lying style sa bawat rural health unit at mga accredited private lie-ins sa mga malalaking barangay sa ating bayan. Kaya't walang dahilan ang mga buntis upang hindi mabigyan ng tama at sapat na atensyon ang kanilang pagbubuntis hanggang sila ay makapanganak. We will maintain this status. At ang Department of Health ay nagbigay sa ating bayan ng 2 unit ng ambulansya. Ito po ay ating hiniling sa DOH sa pamamagitan ng resolusyon ng Sangguniang Bayan at sinikap naman ng tanggapan ni Dr. Guerra sa tulong ng aking tanggapan na isaayos at kumplituhin ang napakaraming dokumenteng kailangan upang mabigyan tayo ng nasabing ambulansya na kung saan ay itinalaga ko po ito sa Rural Health Unit 1 at sa Rural Health Unit 3. Maraming salamat po sa inyong lahat.